The Department of Information and Communications Technology, or DICT, has warned candidates against the illegal use of text blasting machines in their campaigns. The warning came after the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group arrested a Malaysian national for allegedly selling text blasting machines. The DICT suspected that his clients were not limited to scammers but also included politicians. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. So oras na may ma-monitor kami ng mga text blasters in operation at nagpo-push or nag-ano for certain candidates, matitrace namin yan. At baka makompromiso yung candidature nung kandidato dahil we will definitely confiscate that, file appropriate criminal charges, and perhaps file whatever charges we should do even in the COMELEC. Oo, kasi mauuso na naman 'yan dahil campaign period, 'di ba? Next month, mauuso na yung mga text blasting ng mga kakandidato para sa text blasting has long been a method that candidates have been using, but we have to discuss this further in detail. We have with us the ICT spokesperson Asek Aboy Paraiso to join us on Brunch. Asek, thank you very much for joining us. Thank you po. Maraming salamat po sa pag-imbita ho sa amin sa DICT. Good morning ho sa inyong mga taga-subaybay, taga-pakinig din po. Sige pa, tanong na lang po namin muna, Asek, paano po ba natunton itong Malaysian national na nagtitinda ng text blaster machines? Ito po ba ay meron from a tip or minaman-manan nyo na ever since? Ito ho ay born out of the efforts ho ng CICC ho natin, which is an attached agency of the ICT and the PNP po. Under the directives po ni Secretary Ivan Uy, nahulihin ho itong mga devices na to dahil pinagbawal ho ito ng NTC. So, nag-test buy ho tayo na nag-test buy, nagbabakasakali nung lahat ng nagpo-post or lahat ng leads na nagbebenta nito, sinusubukan ho natin mag-test buy hanggang may pumatol. So, hanggang nakipag-meet up. At doon ho natin na nasa kote yung isang Malaysian national na nagbebenta ho ng ganitong machine. Asek, may kasi mga balita na lumalabas about yung text blasting machine na ginagamit ng mga ibang politiko na supposedly, Asek, na kliyente niya. Do we have any info on this, Asek? Ito ho ay sinasa ilalim ho natin sa isang masusing interogasyon. Ito hong nahuli ho natin para malaman ho kung sino-sino yung napagbentahan niya. At importante na ho, malaman natin saan yung source ng mga machines niya ho. So, at paano niya ho naipasok dito sa ating bansa ho to. Tungkol naman doon sa tanong nyo, ipaubaya ho muna natin sa law enforcement agency, so yung interrogation. Kasi what is born out of that interrogation, ano naman ang produkto nun, magkakaroon tayo ng mga follow-up operations. So. Okay. So, Asek, can you tell us more about this? Itong ang machine na nahuli dito sa Malaysian National, yung tinatawag na International Mobile Subscriber Identity Catcher or IMSI. Paano ba yung proseso nito? Paano ba ito nakakapag-blast ng mga messages? Well, ito ho ay a more sophisticated machine rather than yung traditional text blaster ho natin. Dati ho kasi yung mga text blaster natin, kailangan mo pa rin ho ng SIM card. Ang ginagawa lang ho noon, multiple text messages in a matter of seconds. So, ito ho, panibagong device ho to kung saan binablock niya yung mga signals ng mga mobile network operators natin. At siya mismo ang nagbabato. Kaya ang tawag natin dito, it's a rogue telecoms tower. Mas maliit lang, mas portable lang ho. So binablock niya yung mga signal ho ng mga mobile network operators natin at siya mismo ang nagpapasok ng mga sarili niyang text messages. So kina-capture niya, kaya nga IMSI ho to kina-capture niya yung identity ng mga legitimate subscribers at saka phone users at saka he or she would be posing as those subscribers. So madalas ang biktima ho nito, yung nga sasabi ho natin, yung mga mobile network operators, yung mga public utilities ho natin. Kami ho sa pamahalaan, nabibiktima rin ho kami niyan. At saka iba ho mga mga subscribers ho natin. So, pero dugtungan ko lang yung tanong ko, Diego. Yung paano yung source nung mga numbers na ginagamit nila for text blasting? Ang source ho nito is mismo yung machine ho. Hindi na ho sila sumasampa doon sa mga network operators ho natin. Sila ho mismo nagbabato ng signal nila. Kaya nga ho parang minimimic nila or kinuklone nila yung mga
numbers natin to pose as if na tayo mismo nag-text blast sa kanila. Yeah. Kaya papansin nyo, talaga ang term ngayon hijacking na eh. Yeah. Kung may text thread tayo, halimbawa doon sa mga mobile network operators natin, doon sila nagbibigay na update. Mapapansin nyo may isa doon na magkakaroon ng link na bawal na ho sa NTC, pinagbawal na ho ng NTC to eh. Yes, Magkakaroon that's ng link. Yun ho yung mga yung mga scam text messages na pumapasok at may insert nila doon sa mga mobile text threads ho natin. So, based sa understanding ko kasi sa machine, ASEC, no, the machine has to be in a certain vicinity area ng target market mo. And then, gaano kalawak po ang signal o yung lawak na pwede ipag-block ng signal ng isang makina? Hindi ba kailangan may naka-designate na several people para malawak ang pagkakalat ng information galing sa makina na ito? Actually, mobile ho itong mga to. Kung napansin nyo, yung nasa kote natin, a little bigger lang ho ng isang router device. Pero because of the medyo limited din ho yung radius niya. Kaya nga ang ginagawa nila on-off po to. So at the maximum ho siguro mga 100 meters. 100 meters, Na-estimate naman namin 100 meters na radius so na-estima ho natin dito. So ito tama yung sasabi niyo, parang very limited yung capacity. Pero ang ginagawa lang ho nila pag halimbawa within that capacity. Yes. Target talaga nila yung maraming foot traffic maraming tao. So, you can just see na sa mga malls, Yes. sa mga terminals, ito ang target nila. Oo. Nabanggit nyo rin po, ASEC, and of course, doon sa iba pa mga report natin, na itong certain machine na ito ay illegal, diba, unlicensed ito, at ito ay hindi covered ng regulations ng NTC. Pero I was wondering, where do they get these machines? Ano to, binibuild ng mga tao na to, or merong source? I don't know. Can you tell us more about it? Well, tama ho. Before, the technology was so crude na kailangan ho talagang isang buong malaking makina to. Ngayon ho, it is very portable. Nakita nyo naman ho yung video files natin nung nahuli ho natin. At tama ho, yung iba ho, can be do it yourself as long as you have the right components po at saka right materials and the knowledge to build these devices. So, Hello? Andiyan pa ba si ASEC? Hello? Ayun. Yes, Go ahead yes, po. ma'am. Go ahead. So, ayun pala yun. Yun lang. Paano po ba natin to, kasi sabi nyo nga po doon sa mga interview din from DICT na pwedeng kasuhan yung mga politiko na mapapatunayan na gumagamit itong text blast. Ano pong klaseng investigasyon yung gagawin natin to make sure na itong politiko talaga to yung gumamit? Kasi minsan black propaganda. Kunyari, kakandidato si Diego, kalaban niya ako, gagawin ko, magte-text blast ako ng pro-Diego. Para maano ko siya, 'di ba? Ang tawag doon siya yung iano ko sa inyo. Pagbintangan. Pagbintangan. Pero ang malinaw ang provision ho natin both do sa Cybersecurity Prevention Act of 2012 at saka dito sa sa Revised Penal Code natin on smuggled items kung sino ang nag-distribute, sino ang nag-possess at sino ang bumili. So one of those three, pag halimbawa kayo ang nag-distribute katulad ng Malaysian o kaya halimbawa sa time na nasa kote kayo ang nag-ooperate, may possession or have operations over that machine, liable din ho kayo. Hindi lang ho doon sa mga binanggit ko laws, but tama ho kayo under yung sa COMELEC ho natin, yung Fair Elections Act ho natin, is considered an election offense na rin po. Ayun. Right, Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was DICT spokesperson ASEC Aboy Paraiso. Maraming salamat din po. Good morning po. Good morning.